Ansing na trauma nang nakita niya ang pagwawala ni Inday Ukray during sa kanyang apology with Daddy Frankie. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. So alam naman natin na ginawa nila punto por punto na hanggang sa ngayon marami pang hindi nakaka-move on sa nangyari dahil nandun na nga yung apology. Apology sa pakitang tao pero deep inside nandun pa rin ang galit. Dapat kung nag-apology ka, lahat tatanggapin mo. Punto por punto, alang-alang sa ikakaayos ng lahat. Ang problema nga, nag-apology ka nga sa publiko na dinali mo kay Daddy Frankie Channel, pero sa iyong pagla-live, nandun pa rin yung pambabalahura sa mga sponsors, mga supporters ni Daddy Frankie. According pa dito ni Mama Les Happy, wag pa mapanlait sa kapwa. Respect people, mahirap man o mayaman. According to Liz Happy Nick, punto por punto. Yan po mga ka-idol ang nangyayari po ngayon. Sana kung ikaw ay nag-apology na, kung ano man kung nagwala ka man during the interview sa kapapaliwanag, sa kwento ng iyong buhay, sana umiral sa iyo yung katotohanan. Hindi yung pakitang ganun ka, pero hindi pala. And of course, sabi pa nga dito, Consuelo Asuncio Calvo, kahit naman po si Sir Frankie, tinatawag din niya ng avatar alien, si Ansing, pinagtatawanan pa nila sa charity. It's not only by giving or helping other with material things, so po dapat po respect ay maging part po ng charity work po ninyo, according to Consuelo Ocampo. 61 likes and 33 replies. Ganun lang po dun mga kayo yung point ni Kuya SMB. Kasi lahat tayo natotrauma din sa nangyayari. Kung hindi tanggap ni Ansing yung mga sinasabi ni Inday Ukray, mas hindi tanggap ni Inday Ukray kung ano mga pinagsasabi ni Ansing. Hindi maiwasan na bawat tao talaga mga Karis Frankie may ego. In other words, pride sa sarili. Dapat igagamit ang pride sa sarili sa tamang pamaraan na wala tayong mapapahamak na tao at wala tayong taong mahusgahan. Punto por punto. Pero nandun na nga point yung ating apology, pero sa ibang mga supporters ni Daddy Frankie, hindi pa rin maka-move on sa nangyari. Kaya nang simulan nagwala si Inday Ukray sa kanyang apology, na marami siyang kwento ng kanyang buhay, kwentong buhay or history ng kanyang buhay, ayan, marami tuloy galit. Instead na mag-focus si Inday Ukray sa kanyang pag-apology, na apology na nagkwento lang naman ng kanyang buhay. Anong connection doon, sabi ng karamihan? Kung doon ka nag-focus sa iyong pagkakamali, bakit kailangan pa ba ikwento, ipasa-isalaysay ang buong buhay mo sa mga Daddy Frankie community? Again, sa mga nandyan na bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Kung gusto mong katotohanan na ipaglaban ang buong kapakanan ni Daddy Frankie, please don't forget to subscribe this YouTube channel kay Kuya SMB Vlog na walang kaplastikan. If you are really love Daddy Frankie,
Dapat hindi ganong attitude ang ipapakita ninyo. Yes, nandun yung point na pagkakamali ni Ansing, pagkakamali ni Inday Ukray. Pero sa ganitong panahon, sa ganitong gawi, huwag naman yung bigyan ng masasamang kahulugan yung mga opinion reaction ng mga viewers, supporters ni Daddy Frankie. Kapag may magre-react na against kaya sa mga nagawa ni Inday Ukray, you are fake reactor. Lagi yung tatandaan mga ka-Daddy Frankie, dito sa social media, we are an independent reactor. Madepende na lang sa akin kung sino ang aking i-react. Madepende po rin yan kung susuporta yung aking rinireaksyonan. Kailangan pa bang magpaalam? This nandoon po yung point. Na lahat ng mga baguhan dito hindi pa recognize ni Daddy Frankie. Depende na lang po yan sa mga kakilala na niya noon punto por punto. Pero hindi po sabihin na magagalit na kayo. Ang importante, magpasalamat kayo sa mga bagong reactor na mas better, makakatulong po yan kay Daddy Frankie to spread his name, to spread his as a charity vlogger, na lumaki at lumawak ang kanyang community. Ang importante, hindi inaapakan, hindi tinatadyakan ang pagkatao ni Daddy Frankie na madadamay ang kanyang ginagawang kabayanihan sa bawat mga taong nangangailangan. Kasi ang problema, maalam nila na you are fake reactor, gagawa ng paraan ang ibang vlogger na hindi ewan ko kung anong motibo nila, kung bakit gano'n nila ang gawi, na kapag alam nila na medyo maraming sumusuporta sa iyo, gumagawa ng paraan na masira ka nito punto por punto para sa sariling interes. Dito si Kuya SMB sa iyong harapan. Nagpapasalamat lang po si Kuya SMB ka. Nga isisingit ko lang to sa mga big sponsor ni Daddy Frankie na patuloy sumusuporta kay Kuya SMB dahil sinuportahan nila ako dahil nakikita nila sa akin yung paninindigan at malasakit kay Daddy Frankie alang-alang sa kanyang community. Hindi ko dito pinapera lang aking channel. Ang akin lang na makatulong tayo dahil alam ko kahit ganitong women lang makatulong ako sa ibang tao. Alam ko naman na si Daddy Frankie ay isang charity vlogger na maraming natutulungan punto por punto. Ano ang dapat kong gawin para makatulong? Then katulad kay Daddy Frankie, kahit ganitong women lang, malaking impact na po ito para to spread the name of Daddy Frankie at mapalawak ang kanyang community. Pinapairal ni Kuya SMB ang community na maging maayos sa sulido at pulido na walang mabahira ng ini-issues na hindi katulad ng iba dyan na nga nandun yung suporta kay Daddy Frankie pero hindi alam ang ginagawa na mali pala sa mata ng kanyang supporters ni Daddy Frankie. Isa po riyan makakasama kay Daddy Frankie sa ginagawa niya. Feeling supporters, feeling mahal niya si Daddy Frankie, pero sa likod pala nun, panggagamit kay Daddy Frankie. Mahalata naman natin mga ka-Daddy Frankie kung sino nagsasabi ng sinseridad sa papaanong pamaraan SMB. Puntahan niyo po sa paano siya, how the way siya mag-welcome ng mga tao. Dapat kung sincere siya, dapat nandun yung pakumbaba at maging balanse, equal ang pag-welcome niya sa mga tao kahit ito'y supporters niya or unsupporters niya, basta equal ang kanyang pagtingin, punto por punto alang-alang sa pangalan ni Daddy Frankie. Hindi katulad po, hindi tularan yung mga tungguawi na alam niya na maraming mga against sa kanya sa nangyari nila ni Ansing. Grabe ang kanyang pambabalahura sa kanyang live. Yung po ba ang tunay at sincere nagmamalasakit kay Daddy Frankie? Lahat naman sila sa kanya pumunta sa kanya live, yung mga supporters ni Daddy Frankie. Lahat sana doon siya nagbase na yung mga tao na yon respetuhin na lang dahil yan po mga tao na yon sumusuporta at ang mga nag-sponsor kay Daddy Frankie sa ginagawa sa pagtulong ng ibang tao. Yung po mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Kasi sinisiraan po ako ni Ukray sa mga supporters ni Daddy Frankie. Nasa inyo na po yun. Everybody here pwede po mag-react.
Lahat po dito pwede maging reactor sa loob ng Caudadis Frankie community, kahit saan mang community. Even again, mag-content kayo ng politics. Ganun lang po. Ihalimbawa ko lang po dito. Kung nagko-content kayo mga reactor dyan ng kagrupo ni Okray, kung mag-content ka sa politics, kailangan magpaalam kay BBM, kailangan mo magpaalam kay Sara Duterte, kailangan mo magpaalam sa mga senador, di ba hindi? Everybody here are free. We are democracy. Lahat tayo, kahit kayo, bakit kayo dyan sa mga viewers, mga supporters, bawal rin po ba kayo mag-comment against sa yung napapansin? Gano'n lang po doon yung tanong ni Kuya SMB. Bakit pinagbabawalan? Yun lang po. Kailangan pa ba ng lisensya? Importante, maging maayos ang ginagawa. Malaking impact po ito para kay Daddy Frankie community. Kahit anong pinagsasabi sa kanyang live related naman, makakatulong kay puro Daddy Frankie ang bunganga. Ang problema, tama ba ang kanyang ginagawa? Doon po kayo magmasid mga ka-Daddy Frankie, hindi ko dito sinisiraan si Inday Okray. Ang punto ko, gumawa naman tayo ng maayos alang-alang sa kay Daddy Frankie na mapalawak ang kanyang community. Na mas marami pang matutulungan ng mga mataong mas nangangailangan ng tulong punto, hindi yung panggagamit sa sariling interest. Ganun lang po doon. Aking ulitin ko po dito, Ansing and Inday Okray, ang nangyari, puro po sila may mali. Sana ang may edukado doon, yun sana ang magpakumbaba alang-alang sa pangalan ni Daddy Frankie. Lagi yung tatandaan, si Ansing ay hindi charity vlogger. Si Ansing ay hindi reactor. Si Ansing ay kapatid ng beneficiary lang ni Daddy Frankie. Yun lang po doon. Kahit anong gawin ni Ansing, yung magwala man siya doon, magmura man siya, hindi yun makakasira sa pangalan ni Daddy Frankie. Hindi katulad kay Inday Okray na kung ano man mga ginagawa niyang mga kabulistugan sa loob ng Daddy Frank community, pati kay Daddy Frank community madadali sa kanyang ginagawa. Lalo't-lalo na pinopromote ito. Sabi pa nga ng mga big sponsor is bakit may ganong reactors? Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit naging reactor yan. Hindi naman siya marunong magbalanse ng sitwasyon. Ganon lang po dun mga ka-idol guys, sa mga tunay at nagmamahal na walang bahid, na kulay, na gusto nila purpose makatulong kay Daddy Frankie community, na walang issue, na walang pagmumura, walang bastos sa live. Sana rinirespeto na lang yung lahat ng supporters ni Daddy Frankie. Punto por punto, sana suportahan po ninyo. Na katulad ng mga what we call this, ng mga reactor na may sinseridad, may malasakit, may marunong magbalanse ng sitwasyon, alang-alang man lang sa community ni Daddy Frankie. Yes, nandun yung point, mga ka-idol. Bakit kayo pumunta dito sa aking live? Alam naman nila mga ka-idol na si Inday Okray ginagamit ang Daddy Frankie community. Wala kang karapatan magsabi ng gano'n na mumurahin mo, babastusin mo ang mga pumapasok sa iyo ng mga tao. Alam mo naman na sino pumapasok sa iyo mga live, iyan mga supporters na nagmamahal kay Daddy Frankie. Sana if you are reactor, mahalin mo sila, equal mo yan sa pagmamahal, punto por punto. Wala kang pinapanigan dahil lahat ng mga pumupunta sa live mo, mga tauhan yan ni Daddy Frankie, mga nagmamahal yan kay Daddy Frankie, kaya wala kang karapatan bastusin ito. Sa mga ganyan, nasa inyo na po yung mga idol. Doon kayo sumuporta, legit at tunay nagmamahal at hindi nagbabahid ng ikakadaon ni Daddy Frankie, punto por punto. Hindi sukatan dito na may naibigay ka kay Daddy Frankie, punto por punto. Kasi ang pagbigay na yan may hangganan. Pero yung moralidad, yun ang laging inalagaan para yung respeto ng mga sumusuporta kay Daddy Frankie hindi mawala at hindi masisira ang dignidad ng founder. Ganun lang po yun ng mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Si Ansing kahit magturotabling man yan, kahit magwala ang magmura man yan, hindi yan konektado sa channel ni Daddy Frankie. Dahil alam ng karamihan
na si Chansing ay hindi yan reactor at hindi charity vlogger at hindi pinopromote ni Daddy Frankie. Hindi nakakatakot kung yung ganong way dahil si Anseng ay hindi konektado sa pagcha-charity ni Daddy Frankie. Pero si Inday Okray, feeling kapartner na si Daddy Frankie, lahat puro Daddy Frankie, lahat ng kanyang mga ginagawa Daddy Frankie. Sana ang akin lang naman kung sino magpapasok sa inyong live, na bastusin ka man o hindi, total may ginawa ka naman, equal ang iyong pagtingin because you are reactor, you are a charity vlogger. Alang-alang man lang sa community ni Daddy Frankie. Pero ang nangyayari, pinairal mo ang iyong yabang, pinairal mo lahat-lahat. Kung may mga nag-comment sa iyo, hindi mo lagi mo tatandaan, Inday Okray. Ang pumapasok sa iyo, hindi mo yan sariling tao. Kung ating ikwento rin yung mga nakaraan mo, walang may sumusuporta sa iyo doon sa kung saan ka manggaling. Lahat ng mga pumapasok sa iyo, nagmamahal yan kay Daddy Frankie. Kaya mahalin mo sila, huwag mo silang murahin, huwag mo silang yurakan. Ganun lang po yung point ni Kuya SMB. Kasi nababastos na po ang community ni Daddy Frankie sa pang-uugali ni Inday Okray. Kung may mali ako, please comment section below. Punto por punto. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB, yung pang-uugali. Why na nagbigyan ng oras at panahon ni Daddy Frankie na may ayos si Ansing at saka si Inday Okray? Dahil naman po mga ka-idol, baka anong masabi ng iba sa labas ng community? Alam pala ng charity vlogger na walang kakayahan, bakit hinayaan na lang? At alang-alang din sa kanyang pangalan at na hindi mabahiran kung ano man. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Again, magtulungan, magkaisa, alang-alang sa community ni Daddy Frankie na maging solido at pulido ito. Kahit anong ngawang-ngawayan ni Ansing doon, kahit anong pambabalahuran ni Ansing, walang problema yun sa community ni Daddy Frankie dahil hindi po siya beneficiary, hindi po siya reactor at hindi po siya charity vlogger. Punto por punto. Ganun lang po doon mga ka-idol. Sa nangyari sa kanila, tumahimik na si Ansing sa nangyari. Alam ko maraming galit sa Ansing sa nangyari dahil pinapakita kay Daddy Frankie. Sana mas magalit kayo sa taong binababoy, minumura, binabalahura ang mga tao sa loob ng community. Punto por punto, doon dapat kayong magalit kasi sinisira ang pangalan ni Daddy Frankie sa sariling interes. Hindi dito basihan matagal ka man o mabago ka dito. Ang importante, tama ang ginagawa mo. Bago ka nga dito pero tama naman ang ginagawa mo. Matagal ka naman dito pero pambababoy panuyurak ang ginagawa mo kay Daddy Frankie, saan kayo susuporta? Punto por punto. Ganun lang po yung point ni Kuya SMB. Hindi ko again kasi alam naman ng mata natin, mata ng Diyos, mata ng tao na mayroong pagkakamali. Nagagawa lang po iyong ito, marami ng mga taong nadadamay kasi gusto niyang napipakita na wala siyang kamalian. Punto por punto. Napilitan lang siya mag-apology. Pero apology na hindi wala naman doon nakikita na you are sincere ka sa iyong ginagawa. Kasi nandun yung point, puro kakwento, hindi naman tugma sa mga kagustuhan ng mga supporters ni Daddy Frankie. Again, sa mga tunay nagmamahal kay Daddy Frankie na walang bahay na mangyari na hindi masira ito. Hindi lang po si Inday Okray ang malaking tulong, maraming mga silent sponsor na mas malaki pa ang binibigay nila kay Daddy Frankie. Kaya yun ang pangalagaan, punto por punto. Hindi yung maingay, nagbibigay, punto por punto. Kasi why nagagawa yun ni Inday Okray? Pumunta kay Daddy Frankie para ma-promote ang channel, punto por punto. Pero hindi naman po masama. Ang point ko lang naman po doon mga ka-idol, kung i-promote ka ng isang founder, dapat naman gamitin mo ang mga sumusupporters nito sa tamang at equal na pamamaraan. Kapag ayaw mo,
babaluharain mo, mumurahin mo, sasabihan mong garapata. Tapos at the end, babawiin mo, sasabihin mo, that is my expression. Tama po ba yon? Yan po ba ay tamang pang-iisip? Yan dapat doon po kayo magbase mga kadados, mga ka-idol. Doon kayo sumuporta sa taong legit na walang bahid na ikakasira kay Daddy Frankie. Hindi pwede, sabi pa nga nila, hindi pwede maging charity vlogger ang isang baliw. Yun po ang sabi ng karamihan kasi yun po din ang kawawa dyan si Daddy Frankie kapag patuloy ang pagsusuporta. Hindi naman po masama magbigay kay Daddy Frankie, hindi mo po masama mag-promote si Daddy Frankie ng mga pangalan, mga reaktor, basta gamitin ng reaktor ang tamang pangalan ni Daddy Frankie na hindi siya madadama ito punto por punto. Yun lang po doon mga ka-Daddy Frankie ang point ni Kuya SMB. Priority ni Kuya SMB charity, hindi ang channel ni Kuya SMB. Kung priority ang community ni Daddy Frankie, siguro may kaakibat yan para lang reputasyon, dignidad ng aking channel, pangalang Kuya SMB Vlog, and of course, ka-SMB channel. Yan, sa mga bagong pasok, mega love shoutout, may ipopromote lang po ako doon mga ka-Daddy Frankie ang aking bagong channel po mga ka-idol, o masa inyo na po yun kung susuportahan niyo po ang aking bagong channel. Magla-live sometimes kung makaabot po tayo ng 1,000 subscribers, magla-live po din sa Kuya SMB. Yung channel po na yun, nakaabang po yan para sa magiging grupo ni Kuya SMB balang araw, punto por punto. Ating papakita ko sa inyo mga ka-idol, yung aking bagong channel po, mayroon na po siyang 7 subscribers pero madepende na po yan sa inyo kung susuportahan nyo punto por punto. Ito po mga ka-Daddy Frankie ang aking bagong channel para sa mga matitinong supporters ni Daddy Frankie, ka-SMB channel. Yung po mga ka-idol ang aking channel na bago na ginawa, alang-alang po sa ikakaayos sa community ni Daddy Frankie. Ang mission lang naman ni Kuya SMB, magtulungan magkaisa para maging solido at pulido ang Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo, lalong-lalo sa mga silent big sponsor ni Daddy Frankie na malaking impact na kakatulong sa ginagawang pag-charity vlogger ni Daddy Frankie. If kung galing sa puso ang iyong pagtulong, hindi na kailangan ipaliwanag sa buong publiko kung magkano ang naitulong mo punto por punto. Kasi sabi pa nga ng mga big sponsor, nagagawa lang po yan Kuya SME dahil po nagagamit na si Daddy Frankie at mas makikilala po siya ng mga supporters nito. Hindi naman po masama na mag-promote si Daddy Frankie. Sana gamitin din niya ang mga tao ni Daddy Frankie na hindi niya babastusin kung ano man ang mga kanyang mga ginagawa sa loob ng Daddy Frankie community. Doon lang po ang aming point Kuya SMB. Kasi kung ganun po man lang na mas may pinapanigan si Daddy Frankie, hindi ko po alam kung aking grupo magbibigay pa na sponsor kay Daddy Frankie. Dahil sa galit namin kay Inday Okray. Dapat yun ang dapat lahat tayo dito, dapat tayo marunong din magbalanse ng sitwasyon. Kasi pati mga sponsor dito, na nagtatanong din regarding po na ganito. Kasi alam naman natin si Daddy Frankie, everybody are welcome. Walang sinisanto si Daddy Frankie sa pagtulong. Yun po. Kaya nandito ako si SMB na dito kay Daddy Frankie community dahil nakikita ko ang kabaitan ni Daddy Frankie, malasakit at may determinasyon sa kanyang ginagawa sa bawat natutulungan niya punto por punto. Hindi ka niya iiwan hanggat hindi ka maayos at hindi ka komportable sa iyong buhay. Yun lang po ang point ni Kuya SMB mga Daddy Frankie na wala na magtitiwala kay Daddy Frankie dahil po sa ginawang pang-ugali ni Ansing na marami nang nadamay ng mga sponsor, nahihiya na po sila sa ginagawa ni Inday Okray. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel. This morning ng aking premier Kuya SMB Vlog. Dahil sa mga bagong pasok, ang sasabihin ko lang po dito, kahit tayo baguhan dito, ang importante walang makakasira sa pangalan ni Daddy Frankie. Suportado tayo lahat.
Kung ano man, di ba kung ako nagla-live, minumura ko ba yung mga against sa akin? Hindi. Ini-explain ko lang din sa kanila kung ano ang kanilang concern. Kasi yun po ang dapat as a reactor, para mapangalagaan. Kasi si Daddy Frankie equal lahat eh. Equal si Daddy Frankie magtagad sa mga tao. Kung sana, kung anong pangugali ni Daddy Frankie, ganun din ang pangugali ng mga reactor. Hindi bastos, hindi nagmumura. Kasi makakasira po ito sa pangalan ni Daddy Frankie. Lagi nang tatandaan yung mga viewers niya, mula yan kay Daddy Frankie, hindi mismo direct nagsusuporta sa kanya. Yun na sana, respetuhin niya lahat ng mga viewers na pumapasok sa kanya. Yun na po ang point ni Kuya SMB, kasi kung pagpapatuloy niya noon na kahit ano-anong ipapangalan sa mga against sa kanya, hindi siya marunong mag-equal, nagbalanse ng sitwasyon, mayayari si Daddy Frankie. Yan po ang point ni Kuya SMB, mga ka-Daddy's Frankie. Na sana ang akin lang naman sana dito, intindihin at unawain ang bawat ekskremento ng issue, punto por punto. Hindi yung kung anong gusto mo, okay lang kasi channel ko to. Okay lang po yan, tama po yun para sa iyo, that's your right, because that's your own channel. Ang akin lang naman sana, ayusin mo, alang-alang kay Daddy Frankie community. Yan po mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. So kasi ang ibang po mga ka-idol, direct to the point lang po tayo, minamasama nila ang mga ginagawa ni Kuya SMB. May nakikita ba ka mong may ginagawa ba kung ikakasira ni Daddy Frankie? Nagre-react lang po ako. I am independent reactor. Kahit saan pwede po ako punto por punto, kahit naman sino pwede. Ang importante, kung may magtatangkilik sa iyo, blessings. Kung hindi, salamat. Yun lang po dun mga kaido yung point ni Kuya SMB. Because SMB is a reactor. Why nandito si SMB kay Daddy Frankie community? Dahil may mga kaibigan ako dito sa loob ni Daddy Frankie community. Yun lang po dun. Sila po ang nagbigay sa akin ng daan para mag-react ako kay Daddy Frankie por punto. Kung ating pag-uusapan, hindi pa po ako na-recognize si Daddy Frankie kasi hindi pa po ako nakikita personal punto por punto. Kaya wag yung ibahid sa akin na ganyan gawin yung issue para ang mga taong ayaw ako suportahan. Magtangkilik po tayo sa tunay, legit at hindi plastic na may tunay na malasakit sa community ni Daddy Frankie, punto por punto. Yun lang po ang point ni Kuya SMB. Kasi ang pinapalabas sa iba na ayawan, so it means hindi concern ang kanyang kaysa kay Daddy Frankie. Kasi kung malawak ang pang-iisip ng isang vlogger dyan, na sana everybody i-accept. Okay lang po basta maayos ang inyong pag-react kay Daddy Frankie at hindi ka nagnanakaw ng video. Okay lang po, sabi ni Daddy Frankie, okay lang gamitin ang aking channel, ang aking videos. Basta sa magandang pamaraan na hindi ako masisira kahit sino man. Yun lang po ang point ni Kuya SMB mga ka-Daddy's Frankie. Kasi yun po ang aking obserbasyon na gumagawa sila ng way na sino mga bagong reactor babastusin nila sa pagpasok. Hindi po yun makakatulong po mga ka-idol sa pag-angat ni Daddy Frankie. Magpapasalamat nga kayo na may mga reactor na may ganung way na nagre-react. So it means malaking big chick po yan alang-alang kay Daddy Frankie community na mas lumubo pa ito punto por punto. Pero kung ang isipan mo hanggang dyan lang, ang isipan mo kailangan talaga ng legit, na as a reactor, so it means hindi kapakanan ng community ang iniisip mo. Kapakanan mo ang sariling interest mo na magamit mo si Daddy Frankie punto por punto. Nagpapasalamat lang po si Kuya SB na may mga big sponsor si Daddy Frankie na sumupunta sa aking live, sa aking nanonood ng aking mga videos. Dahil sabi nga nila, marunong ka magbalanse ng sitwasyon na hindi makakasira kay Daddy Frankie.
Alam naman natin, naghahanap po kami ng mga reactor na katulad mo SMB na marunong mag-unawa sa lahat ng bagay, ikakaayos lang at ikakaganda sa pangalan ni Daddy Frankie. Ayan mga ka-idol, maraming salamat po again mga ka-idol. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this legit. Hindi piki na reactor at hindi sarili lang ang iniisip priority ni Kuya SMB, community ni Daddy Frankie. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Magtulungan tayo, magkaisa para maging pulido ang Daddy Frankie community na hindi mabahiran kung anuman issue na ipupukol kay Daddy Frankie. Ako yung reactor na hindi ko tinotolerate, kung ang isang tao ay may mali talaga. Kung anong pwede kong gawin, pwede ako magpaliwanag dito anong dapat gawin, alang-alang man lang ikakaayos ng community. Hanggang dito na lang muna tayo mga Frank again. This is Kuya SMB Vlog. Para sigurado punto por punto, pack ng pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless, mabuhay po kayong lahat. Love you all and happy Monday sa inyong lahat.